slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So guys, flex ko lang yung binili kong main switch. So may tatlong plug. Yung main gagawin ko talaga 60 amperes yan pag main. Tapos yung mga sunod-sunod like socket second floor, socket first floor socket, second floor socket, third floor socket, dapat iwaiwala yan. So tagto 30 amp yan. Tapos meron ako dito 20 amperes for lighting lahat per second, third. Pero may kanya-kanyang wire yan. Tapos tayo sa taas, pakita natin yung solar panel natin. Kung ano bang kalagayan tuwing ganitong panahon, kung ilang amperes sa wattage. So, akit tayo. Tara. Ito yung last time na erase lang kasi yung channel, Bytes Crafter. Pero ito sa Calico channel, explain ko sa inyo yung build na to. Inverter, solar charge controller, solar panel, at dalawang 12 volt 100 amp hour na battery by Solar Homes. So, nung una, nagsisimula pa lang ako, bumili ako nitong dalawa, tag 100 amp hour na polycrystalline. Dalawa tag 100 watts. So, pwede mo siyang gawing 200 watts sa 12 volt system. So, ito naman ay 300 watts monocrystalline. Ngayon, first thing first, anong pagkaiba ng polycrystalline at monocrystalline? Polycrystalline mas mura, medyo mahal lang ng konti yung polycrystalline. Ito, makikita mo monocrystalline as mas itim. Yung polycrystalline parang medyo bluish siya. So, ang advantage ng monocrystalline is 17% approximate efficient yung pagkuha niya ng energy from the light. So, mas okay to. So, ang ROI nito mas mabilis. 17% medyo malaki na. So, bibili ka lang nun, yung parang connector na yan. Tapos, pwede ka na gumamit ng 8mm. Number 8, tama ba? Number 10 na wire. P-Help, mas maganda kasi mas branded. P-Help Dodge ang ginamit ko. Pero supposedly, bibili ka talaga sa solar store, solar power, solar 2,000 years later. store, solar setup store. Anyway. So, pero para mga tipid, bumili na lang ako ng P-Help as nagpapakonstruct naman dito. Bumili ako ng P-Help, tapos ulo na lang yung ulo-ulo na yan. So, ewan ko kung may sample ako dito, pero parang meron. Wait. Ito. So ito yung ulo. Madali lang siyang ikabit. Once na enter mo na dyan yung copper, magla-lock on na siya. Tapos, hindi mo na siya makukuha. Maganda nito, hindi mo siya ma-reverse polarity. Bakit? Pag nilagay mo to sa negative, ilagay mo to sa positive, hindi pwedeng magkapalit. Kasi syempre, ito female, ito yung male. Tapos igaganyan mo lang siya, may waterproofing na rin siya na rubber na red. So, igaganyan mo lang siya, lock na siya, waterproofing na. Ito lang ang spare ko. So, nung una 12 volt power system ako, ito, dalawang gamit ko. Parang hindi ako natutuwa. Parang hindi naman nakakasupply na maayos. Hindi talaga kaya. Ngayon, nung nagkapera, nakakita, nakaipon, nag-invest ako nito. Before buying, talaga nag-search ako. Anong pinaka-best battery for battery inverter and controller? May mga bagay-bagay na consideration. Una, price. Pangalawa, availability. Pangatlo, ay yung efficiency and effectiveness ng setup mo. Ito, masaya ako dito. Sa solar charge controller na to. Nga lang, may kunting aberya ako dito na which is fixable naman. Napumutok yung fuse nito nung sobrang init. Ayan, bakas ng uminit talaga yung wire. Kasi minodify ko siya. Dahil nga na reverse polarity ko, nasira yung fuse. Minodify ko siya, nilagyan ko wire. Bumili ako nun sa Ngayon, sobrang lakas ng init. Inano niya talaga, tinunaw niya. Ngayon, ang ginawa ko ulit, binalik ko. Hindi na ako naglagay ng wire. Doon na mismo sa board nilagay yung dalawang fuse. So kung makikita nyo, yan yung battery. Current niya 27.3 amp. So 25 may temperature na rin. Pero sa ngayon hindi nakakabit. Ito load, which is load kung gagamitin mo to. May load siya kasi nilagyan ko nga siya ng fan from CPU. Sa ngayon hindi siya nag-iinit. Ang laki ng tulong Mas maganda talaga pag may fan. So nakikita nyo yung nag-charge kasi may arrow. Ayan, total of kilowatt hour natin 402. Since 6 months ago ata. Tapos currently 2.8 amp ang gine-generate ng 300 watts and 300 watts 24 volt and 100 watts 24 volt series ko, parallel yung So PB 2.6 amp 402. So yan, tuwing makulimlim ang sa setup na yan 400 watts of katulad nito makulimlim. Ang nakukuha lang natin ay 2 to 4 something, depende yan. Di ba may mga kulimlim naman na may konting init. Ito walang-wala talaga kasi may bagyo. Currently may bagyong sa Bisaya, Ursula, Typhoon Ursula.
Pero pag mainit na mainit, umaabot yan ng 14. Kapag regular na init, 10 to 14 ang pinakamataas. Yun na yun nasunog yung fuse. So, yun na nga. Ang kinagandahan nito, paborito ko to. Nasa 5,000 to 6,000 peso to eh. E-Fever Tracer. Ang kunin nyo, yung max of 1,200 watts of solar panel. Kasi iniisip ko, sana makabili ako nito tatlo. O, ayan, kaya winildingan namin ng frame. Isang 100 watt, isang 100, isang 100, tapos yung dalawa na yung ililipat dito. Wala pa ng pera. Kaya ganyan tayo ngayon. So ito, kung makikita nyo, may output dito, which is papunta rito. Ito papuntang baba, doon sa switch sa ground door, supply. May ground din siya, dalawang ground. Tapos may input. Pwede mo siyang i-connecta sa utility. For example, nagka-problema talaga na lobat yung battery, talagang inubos niya. Ngayon, itong inverter na yan, madidetect niya na, ay, tama na, baka masira ang battery. Mag-automatic switch on siya dito sa utility. Ngayon, kukuha siya ng kuryente directly sa utility. Good to sa mga power backup system. Ito, nagkakalagang 15,000, 15,500. Ito 5,000. Pero, nung una, hindi ko ma-appreciate yung kamahalan niya. Ang laki ng coil niya, no? Ganun, no? Ganun kalaki ang coil niyan. Nung una, hindi ko ma-appreciate ang kamahalan niya, pero nung tumagal na, nakikita ko na lahat ng feature. As a beginner, hindi ko naman alam yung pinaka-feature niya. Nakikita ko na yung feature niya, na-appreciate ko siya. Ang ganda rin. Snaddy pure sine wave inverter. Yun pala, sa pure sa inverter system, may dalawang types din yan. May pure sine wave and modified sine wave. Pure sine wave, ito yung maganda sa appliances. Kasi pag sinaksak mo yung electric fan like motor, washing machine, wala siyang ugong. Yung ugong na yun, nakakasira yun. Pero pag modified sine wave inverter system yung inverter mo, try nyo, saksakin ng electric fan, umuugang yung electric fan nyo. Ang una kong inverter is 1,000 watts na Bosca. At sinira yung electric fan ko. Dapat talaga listen ka sa mga review, maging meticuloso, maging mapag-research kung anong mga mamaganda. Ito mga bonus ko na sa inyo na bago pa kayo magkamali, dapat alamin nyo na. Dito naman piliin nyo lang yung may mga automatic voltage. May feature siya na automatic voltage sa tuwing nag-charge. Katulad dito, for example, sobrang init, walang masyadong load. Napuno na, kung lobat yung battery, ang amperahe niya na ibibigay sa battery is max of 10 something like that para mabilis yung pag-agos ng energy ng electrons pa battery. Kung ang battery ay almost 100%, madidetect niya doon sa inductor. Bababaan niya na yung amperahe para hindi naman masira si battery. Correct me if I'm wrong, pa-comment down below as of now, parang nablangko ako ng, parang dalawa din ng type ng charge controller. Something like PWM yung worst. Tapos may isa pa yung hindi PWM, kasi dalawa lang naman yan MPPT, parang ito yan MPPT, pa-search na lang yan, dapat MPPT na solar charge controller, wag yung PWM. Kasi ito, in short, matalino na to. Yung PWM, bobo pa kung anong power ibibigay niya lang sa battery. So, masisira yung performance ng battery. MPPT, solar charge controller. So, yan. Be careful na rin sa Lazada or sa mga Shopee. Maraming online seller pa rin ang manloloko. So, papunta na tayo sa battery. Ayan naman yung battery ko. 12 amp hour, 12 volts, 100 amp hour battery. Bulb regulated lead acid battery. So, ito yung gel type nila. So, ang pinakamaganda nito ay lithium. Lithium nga lang mahal, pero ang capacity niya is 100% to zero down ang kaya niya ibigay. Gel type and lead acid battery is 100% to 50%, wag mo dapat kung hindi masisira siya. Or talagang hindi siya design doon. Pero itong gel type, kahit pa paano may separate natin siya sa lead acid kasi may advantage to. Yung sa lead acid na kahit pa paano may kaya kang more storage dito sa gel at efficiency. Dalawa sila. So naka-series ba tawag doon? Parallel. So, ang positive ng isang battery nakakonekta sa negative, series pa parallel. Forgot. Pero, basta ito 24 volt system mo siya kasi 12 volt. Ito, pwede 12 volt system. Hindi pala. 24 volt system to. So, ito, pwedeng 12 volt, pwedeng 24 volt kasi matalino na siya. So, 24 volt to. Iko-connecta ko yung positive ng kabila sa negative ng kabilang battery at yung negative nitong other na terminal ng negative, positive, papunta na rito, which is ito. Ngayon, para maging 24 volt system. So, nakikita nyo, stable yung 60 frequency, 60 Hz. Pag bukas yung utility, makikita mo 220. Mababasahin niya rin. Ang Meralco pala, nagpa-fluctuate lang din siya. Hindi siya sakto 220. Nagpa-fluctuate, kung minsan na 225, 229, oo. Ang Meralco, hindi pala siya accurate. So, ito, accurate na 220. So, andyan na tayo. Tapos, ito, binilihan ko na rin pala ng ganito.
para mabilis siyang iipit na lang doon at mas mabilis yung contact. So, yun lang. If you have any question, pa-comment down below na lang para ma-share ko sa inyo. Bago pa tayo magkamali, makatulong man lang ako sa inyo. So, okay guys, sana nakita nyo. Yan ang setup ko, solar setup. So, tapos nakabili na rin ng Alphalax 20 watts ilawan. So, yan nasa 3 na yan. Medyo mainit-init So guys, humingi lang sana ako ng konting tulong. Pa-like na lang at pa-comment down kung anong mga tanong nyo, kung may bad reaction kayo, kung may gusto ko yan sabihin, kung improve yan. Kasi me, beginner to coming to intermediate pa lang ako. May mas mga magaling pa kaysa sa akin. Nakabili lang talaga ako na nakapag-ipon. So, comment down below. Siguro ako, alam ko, mako-comment nyo ay yung, what do you call this, yung fuse or breaker, circuit breaker. So guys, bago ko pa makalimutan sa mga naghihingi ng diagram, ito po yan, pakipause na lang. Pero explain ko na po. Ito po ang ating solar charge control. Sorry. Ito yung solar panel natin na malaki, which is yung monocrystalline 300 watt 24 volt system siya. So may dalawa talong polycrystalline na 100 watt 12 volt siya. So parallel mo siya or series, hindi ko naman alam. Basta pagkakabitan mo siya para magdoble yung voltahe, 12 volt plus 12 volt, kaya magiging 24. So ikakabit mo siya sa MPPT charge controller nyo. So yung panel niya, may panel logo naman. Yung positive ng dalawa, connect sa positive, yung negative sa negative. At the same time, yung 24 volt natin, same din, positive to negative. Kasi ito lang ang nagano kasi 12 volt siya. Gagawin mo siya ng 24. So panel input sa MPPT, max of 1,200 kung yung 8 liber. So kahit mga tatlo nito or apat na monocrystalline. So may battery output naman siya or inverter. Pero pupunta muna sa battery bago So pupunta positive ng MPPT sa positive ng isang battery. Same ng panel na yun para maging 24 volt system to. Pagkukonektahin mo yung positive negative ng battery, so magiging 24 volt system siya, pero amperahe hindi magbabago, 100 amp hour pa rin siya. So negative, so nag-double na 24 volt system na to. Yan, yung 24 volt system na to, i-connecta nyo na sa inverter, positive and negative sa inverter, input DC input or direct current. Ngayon, just to be sure lang, ang uunahin nyo pag para hindi magka-error yung MPPT kasi computer control to may CPU to na minamanage yung power. Ang i-control nyo muna is battery muna supposedly, then solar charge controller na, kasi para ma-read niya muna na 24 volt system yung inaano, kasi may mga time na hindi abuto ng 24 so baka mabasa na yung 12 volt system, so mag-error to. So unahin niya muna battery, mabasa niya muna na 24 volt system to or accepted. So i-expect niya na yung solar panel mo magbibigay ng 24 volt system voltage. Ngayon dito sa 3,000 3,000 watts na max nung inverter na yon, yung pure sine wave inverter na yan, from the manual, ang surge niya is 4,500. What do you mean by surge? So tuwing nagpapandar kayo ng electric fan, washing machine, or aircon, especially aircon, once na pumalo yung inon mo na yung aircon, may surge yan. Halimbawa 1,000 watts yung aircon. Pagbukas mo yan, hindi lang yung 1,000 watts kasi nag-start up pa lang yung motor. Aabot niya ng 1,500 to 2,000 watts. So ito kayang-kaya niya naman. Pinapaandar ko nito yung 0.8 horsepower ko na aircon, yung rep. Yung rep kaya na 24/7. Yung 0.8 horsepower na aircon, hindi niya kaya mga 2 to 3 hours lang. So, yung ito nga, yung output naman, alternating current na yun. So, wala na yung positive or negative, papunta na yan sa utility mo. Hindi, sorry, not the utility, papunta sa kung ano man ang gusto mong supplyan. For example, in my case, sinusupplyan ko yung lahat ng lighting, first floor pa second floor. Ito, positive, negative, hindi rin positive, negative, nakalagay doon, input AC. Input AC is input daw, lalagyan mo siya ng alternating current na AC, supposedly yung utility, yung Meralco, ilalagay mo dyan kasi gagamitin niya yun. Halimbawa, pag wala ng kung gusto mo siyang gamitin as battery backup or power failure backup, pwede mo siya gamitin kasi automatic pag wala ng battery or mag brownout out man, i-switch on niya yung utility. Kung mawala yung utility pero may backup naman, kahit hindi full charge, isi-switch on nyo yung battery. So, safe dito yung mga appliances nyo dito kasi mag-switch siya automatically. So, makikita niya, yan, okay na. Itong dalawang pure sine wave MPPT, the best na So, paki-screenshot na lang po, yan po yung ating setup. So, pangalawa, pag-usapan natin yung ROI. So, ang pag-usapan natin, total kilowatts is 402 kilowatt at yung 6 months. So, yan ang ROI niya. Pero ang pag-usapan natin yung amount. Solar panel 10,000. Tapos yung sa isa 10,000 pa lang yan. Yung sa maliit 23 6,000.
So 16. Ang battery 6,000, 6,000, 12,000. Yung inverter 15, sabihin na natin 16 yan. Yung MPPT umabot siya ng 6,000 din ata. Then other gastos like wire or ano pa, sabihin na natin 3,000. Ito 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So tama, nasa 53 or sabihin na natin 55. 55k PHP. Yan yung 55,000 peso yung gamit. So dito, kung sa 6 months, ang ROI niya ay 402. Dito sa Laguna, ang ano namin ay almost 11. 11, tapos yung total kilowatts natin is 402. 102, 402, 204. So naka 4,402 pa lang tayo within 6 months. Ibabawas natin dito, may 15,000, may 50,000 pa tayong babawiin. Hopefully walang masira. So medyo matagal nga, 6 months kung ano, aabutin approximate, aabutin nito kung 6 months, another 6 months in 1 year 10, aabutin ng 5 to 6 years ang ROI. ROI is 5 to 6 years. Ang pinaka-ano natin, 5 to 6 years. Itong setup ko na to yung pinakita ko sa inyo. So depende pa yan. The more solar panel siguro. Mali lang kasi itong setup ko, medyo mahal yung inverter pero kakaunti lang yung solar panel ko at battery. Pero kung dadagdagin natin yung mga storage na to, source ng power, mas mabilis natin mabibreak yung ROI or return of investment. So yun lang po. Once again, ulitin ko, please like, comment, share, and subscribe sa ating channel. At huwag kakalimutan tignan, update natin mga video. Thank you guys for watching. Thank you for watching. If you like this video, click subscribe. More to come. Click here to play this video.